Malamang kilala ninyo si Spartacus. Siya ay isang gladiator na alipin at siya ay nanguna sa isang paghihimagsik noong 73 BC bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo laban sa Rome. Merong 120,000 na sumama sa kanya sa paghihimagsik na ito. Ngunit noong 71 BC, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, ang itong paghihimagsik na ito ay tinalo ng kasandaluhan ng Roma. Si Spartacus ay napatay dahil dito. May natirang 6,000 mga alipin na buhay, ngunit sila lahat ay ibinitay sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Sila ay i-display publicly upang lahat ng mga alipin na magbabalak maghimagsik ay hindi na gumawa ng ganoon. Ganon ang kaganapan bago dumating ang Panginoong Jesucristo tungkol sa mga alipin. Pero kung tatalon tayo sa mas malapit na panahon, noong 18th century, kilala nyo si John Newton, ang may akda ng Amazing Grace. Isa siyang kapitan ng barko at siya ay nasa kalakalan ng slave trade business. Siya ay kumukuha ng mga tao na alipin tapos tinatransport niya yan at ibinebenta. Ngunit nang siya ay makakilala na sa Panginoon, ay unti-unti niyang nakita ang kasamaan ng slavery. Dahil diyan, siya ay nagkaroon ng tunay na kagustuhan na alisin ang slavery noong kanyang mga panahon. Kasama si William Wilberforce, isang miyembro ng parlamento, pinagtulungan nila at naipasa ang Slave Tract Act noong 1807 na ginawang illegal ang tungkol sa slave trade. At finally, noong 1833, na-abolish na ang tungkol sa magkakaroon ng alipin. Sa US naman, noong mga 18th and 19th century, ay lumutang din ang kasamaan ng slavery at dahil doon, abolish din ng slavery sa US. Ngayon, sa umagang ito, ang concern po natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito sa usaping slavery o merong mga alipin sa loob ng tahanan? Ang isang maliwanag ay kinokondena ng kasulatan ang anumang pagkuha at pagbibenta ng mga tao. Matatagpuan natin yan, halimbawa sa unang Timoteo 1:9 hanggang 10. Ito yung sinabi sa atin, yamang nalalaman ito, na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga magnanakaw ng tao. Ang iyong salita po doon ay slave traders. Yun yung mga nag-a-abduct ng mga tao para gawing alipin at ibinebenta. Dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Kaya maliwanag, makikita natin sa salita ng Diyos, ang slave trade ay isang hindi labag siya sa mga kautusan ng Diyos, lalo na yung mga paraan na illegal na sila'y nag-a-abduct ng mga tao pagkatapos ibinebenta. Yan ay laban sa kautusan ng Diyos, hindi nararapat yon. Pero alam natin din na noong panahon ng Bagong Tipan, sa kabuuan ng Roman Empire, lahat ng nasasakupan ng Rome, it's a fact of life na merong alipin sa tahanan. Yun yung makikita natin, normal na merong mga alipin sa bawat larangan ng society. At ang mga alipin ay kuminsan dahil ito sa mga
naging mga taong naging resulta ng pagkatalo sa giyera, pagkatapos yung mga taong nasukol dahil sa giyera, ginagawa nilang alipin. Kaya may mga alipin dahil sa mga taong natalo sa giyera. At gayon din, meron ding mga alipin na sila mismo, siya at ang buong pamilya ay ibinebenta para maging alipin. Meron ding ganon. Ngunit makikita rin natin na sa batas ng Rome, mayroon ding provision ng isang alipin ay pwede niyang tubusin ang kanyang pagiging alipin at makalaya siya bilang isang alipin. Yan ang makikita natin. Wala tayong makikita mula sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga alagad na merong isang effort para mag-alsa, maghimagsik laban dito sa kaayusan ng society na merong mga master, merong mga alipin. Hindi natin makikita na ang Panginoon o ang mga apostol na sila ay nag-uudyok na maghimagsik o alisin ang pagkakaroon ng mga alipin sa tahanan. Ngunit ang makikita natin na ang setup na ito ay isang paraan para sa mga Kristiyano na magkaroon ng counterculture. Yung tama na pag-uugali, conduct sa pagitan ng mga masters and slaves. Ang isang napakagandang halimbawa niyan ay si Onesimo o Onesimus. Makikita natin, si Onesimus ay alipin siya ni Philemon. At si Onesimus, siya ay tumakas mula kay Philemon na tila nagnakaw siya ng pag-aari ni Philemon. Siya ay tumakas, ngunit makikita natin, pagdating niya sa Rome, narinig niya si Pablong nangaral ng Ebanghelyo, siya ay naligtas at nakasama ni Pablo sa ministeryo si Onesimus doon sa Rome. Ngayon, pinabalik ni Pablo si Onesimus sa kanyang amo, sa kanyang master na si Philemon, at nakiusap si Pablo kay Philemon na tanggapin si Onesimus na alipin niya bilang kapatid sa Panginoon. Yan ang matatagpuan natin sa Philemon 15 and 16. Itong sinabi, sapagkat marahil sa ganito siya'y nahiwalay sa iyo, sabi ni Pablo kay Philemon tungkol kay Onesimus, sa sandaling panahon upang siya'y mapasa iyo magpakailanman, na hindi na alipin kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, ngunit gaano pa kaya sa iyo, na siya'y minamahal mo, maging sa laman at gayon din sa Panginoon. So dito makikita natin, hindi natin walang sinabi kung si Philemon ay binigay niya ba ang kalayaan kay Onesimus na kanyang lingkod, o nanatili si Onesimus na alipin pa rin ni Philemon na habang nandoon na sila sa isang church, hindi natin alam. Ang maliwanag nating nakita na iba ang kanilang trato sa isa't isa nung sila'y naging mananampalataya. Si Philemon na isang master, dapat niyang tanggapin ang kanyang alipin na si Onesimus bilang kapatid sa Panginoon. At si Onesimus na alipin, yung kanyang katayuan bilang alipin, mag-iiba na rin sapagkat siya ngayon ay isa ng mananampalataya din, kapatid sa Panginoon. At makikita natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, doon sa Efeso 6:5 hanggang 8, sa Colosas 3:22 hanggang 24, ang nakikita natin ina-address ni Apostol Pablo, ano ang dapat na tamang pag-uugali niluloob ng mga masters ng mga Panginoon at ng kanilang mga alipin. So yung merong tama, ito yung bilang Kristiyano, ganito kayo dapat. Kung kayo ay master, ganito kayo. Kung kayo ay alipin, ganito kayo. So nananatili yung order ng society na meron pa ring Panginoon, meron pa ring alipin. At dito makikita natin na sa ating talata dito kay Titus, sa ating pinag-aaralang serye, sa Kapitulo 2 ay makikita natin ang pinakahuling grupo sa loob ng iglesia
na kinakailangan ni Titus na turuan ng salita ng Diyos upang mamuhay ayon sa Biblia ay ang tinatawag na mga alipin. Yung salitang alipin doon, yun ang sa Griego doulos. Sila yung mga alipin, hindi yung lingkod, kundi alipin mismo na ipinapakita yung kanyang katungkulan, kalalagayan. At ang mga alipin ay bahagi ng sambahayan. Kagaya dito sa Titus, makikita natin na ang tinatalakay ni Pablo, lahat ng kasama sa sambahayan. Mga matandang lalaki, matandang babae, batang lalaki, at mga alipin. Kasama yan dito sa household ng Kristiyano sa loob ng iglesia. Ngunit, makikita rin natin na ang mga alipin, ang relasyon nila habang sila'y nasa loob ng sambahayan ay katulad ng employer-employee relationship. Hindi siya anak, hindi siya kamag-anak. Nasa sambahayan siya doon sa estado na siya ay isang empleyado na nasa ilalim ng pamamahala ng pinuno ng tahanan. Ganon natin makikita ang pagkakaayos sa bagong tipan tungkol sa relasyon ng isang alipin at ng kanyang Panginoon. Kaya dito sa passage natin, makikita natin ina-address dito ngayon ni Pablo kay Titus na kanyang turuan kung paano mamuhay ayon sa Biblia ang mga alipin. Sa verse 9 and 10, yan ang makikita natin. Ang mga alipin, bakit kaya ang in-address dito ni Pablo ay mga alipin lang? Bias ba si Pablo sa mga Panginoon? Hindi, yun ang makikita natin sapagkat sa ibang mga talata ay in-address din niya ang tungkulin ng mga Panginoon sa loob ng sambahayan. Ngunit malamang dahil sa kalalagayan sa Kreta, itong mga naging Kristiyanong alipin ay meron silang maling pagkaintindi. Dahil sila ngayon ay Kristiyano na, ay kailangan makalaya na sila mula sa kanilang mga Panginoon. At sila'y nagiging pasaway, sila'y nagiging rebelde, sila'y nagiging problema sa mga sambahayan. Kaya yun ang gustong itama ni Pablo dito. Walang bias. Ngunit gusto niya lamang i-address ang natatanging dapat na pamumuhay ng isang alipin. At ang sinabi sa atin dito, mga alipin, magpasakop sa kanilang mga Panginoon at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay at huwag maging palasagot, ni huwag mangungupit, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. So makikita natin dito, bagamat ang ina-address dito ni Pablo ay mga alipin sa loob ng tahanan, ngunit nagko-correspond ngayon ito sa ating panahon sa relasyon ng mga boss at ng mga empleyado. Kasi ganon ang katayuan ng alipin, isang employer-employee relationship sa loob ng sambahayan. Kaya pwede nating ilapat ang mga prinsipyong ito tungkol sa katangian at pag-uugali ng isang alipin doon sa mga manggagawa na nasa ilalim ng mga merong otoridad sa kanila. Ano ang inaasahan sa atin bilang mga manggagawa na nasa ilalim ng otoridad? Mahalaga ito. Kaya po ang interest natin ngayon, gusto kong tignan natin ang tinatawag ko na biblical living in the workplace. Yung pa rin mga mananampalataya, ano yung tinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa dapat na pamumuhay natin bilang mga trabahador, bilang mga manggagawa na merong nasa itaas sa atin. Yun ang gusto nating tignan ngayon. Biblical living in the workplace. Kailangan maging maliwanag sa Sunday School. Ang pinag-aaralan nagre-review ng 5 solas at nandun kami sa Scripture alone. Paano mo malalaman, na ikaw ay hindi at talagang ipinapractice mo ang Scripture alone? Siyempre, yung pamumuhay natin dapat nakabata yan sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto natin maging Scripture alone,
Sa pamumuhay natin, sundin natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga alipin o mga manggagawa na nasa ilalim ng pamamahala ng nakakataas sa atin. Kaya yung mensahe natin para sa umagang ito, pareho pa din. Ang mananampalataya ay nakikilala sila sa pamamaraan ng kanilang buhay. At yung pamamaraan ng buhay na yon ay pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, napakasimple ng ating sinaaralang serye, Biblical Living. Yung mga kalalakihan sa iglesia na matatanda, yung mga kalalakihan sa kababaihan sa iglesia na mas matatanda, yung mga mas batang lalaki, mas batang babae, at dito ngayon yung mga alipin o yung mga nasa ilalim ng kapamahalaan ng kanilang mga boss. Kaya magtutuon lang tayo ngayon. Ano ba ang hinihingi o nire-require sa mga alipin o sa mga manggagawa, mga empleyado na nasa ilalim ng pamamahala ng iba? Gusto kong tignan natin yon. Bago natin tignan yon, humingi tayo ng tulong sa Panginoon sa panalangin. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, kami ngayon muli ay tumutunghay sa iyong salita. Nais naming malaman sa aming pag-aaral ngayon, ano ang iyong inaasahan naming maging ugali at karakter pagdating sa aming paglilingkod o pagtatrabaho na meron kaming mas nakatataas sa amin. Itulot mo bilang mga mananampalataya na makita sa amin ang pamamaraan ng pamumuhay ayon sa iyong salita, sapagkat ang nakataya dito ay ang patotoo ng iyong ebanghelyo. Kaya kinukumit po namin ito sa iyo ngayon, sa ngalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon, tignan natin una sa lahat, kasi ang una niyang sinabi, iaral mo sa mga alipin na magpasakop sa kanilang mga Panginoon. Ito yung dapat na resolved conduct. Ito yung niluloob dapat, ugali ng isang manggagawa. Mga alipin o mga manggagawa, magpasakop sa kanilang mga Panginoon. Ngayon, sa panahon na ito, makikita natin, sinulat ni Pablo sa unang Timoteo 6:1 at 2, sinabi niya doon, ituring ng lahat ng mga nasa ilalim ng pamatok ng pagkaalipin ang kanilang mga amo bilang karapat-dapat sa lahat ng karangalan upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay hindi malapastangan. Ang mga may among mananampalataya ay huwag maging walang galang sa kanila, sapagkat sila'y mga kapatid, kundi lalo pa silang maglingkod, sapagkat ang mga makikinabang ay mga mananampalataya at mga minamahal. Iyong ituro at ipangaral ang mga bagay na ito. Sa makatuwid, ang usapin ni Pablo doon, ang mga Kristiyano, mga naging Kristiyanong alipin o manggagawa, sinasabi niya, alam ninyo, meron tayong mga among unbelievers. May mga amo tayong di mananampalataya. Meron din iba ang amo nila mananampalataya. May advantage yun. Kasi makapaglilingkod ka sa isang kapatid sa Panginoon. Pero hindi nagbabago ang tungkulin. Magpasakop sa lahat ng bagay, maging mananampalataya ito o di mananampalataya sa mga nasa kapamahalaan sa atin. Mga kapatid, hindi ba liwanag nun? Sa panahon natin, sa lahat ng trabaho natin, bibihira yata mga Kristiyano ang ating mga amo. We all work probably 95% with unbelieving boss o bosses. Talagang mga hindi mananampalataya ito. Pero dahil ba hindi sila mananampalataya, hindi na tayo magpapasakop, hindi na tayo magiging mabuting manggagawa. Sabi ni Pablo doon, hindi. Pareho ang tungkulin. Hindi magbabago ang tungkulin maging mananampalataya o hindi, mga kapatid. Yun yung makikita natin. Kaya, para sa isang mananampalataya, gaano man kahirap, tupdin ang hinihingi para sa isang Kristiyanong nasa ilalim ng pamamahala ng iba, pinapakita sa atin dito. Gaano man ka-unreasonable ang ating boss. Gaano man ka-demanding ang ating boss. Wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi magpasakop sa mga namumuno sa atin. Napakahirap gawin noon, mga kapatid.
Hindi ko sinasabing madali iyon. Mahirap yun. Ngunit, bilang Kristiyano, doon tayo makikilala eh. Doon tayo makikilala na gano'n man kahirap na ating gawin ang magpasakop maski sa hindi mananampalatayang mga boss. Doon tayo makikilala. Magpapasakop pa rin tayo sa lahat ng mga bagay. Dito nakikilala ang tunay na Kristiyano. Maging alipin, maging manggagawa. Sila ay nakikilala sa kanilang work ethic na sila ay nagre-respeto sa kanilang sa mga nakakasakop sa kanila. Sana din ganyan ang ating niluloob sa ating mga trabaho. Inirerespeto natin kung sino ang inilagay ng Diyos na merong kapamahalaan sa atin. Right? So sinabi doon sa sulat ni Pablo sa mga Kolosas 3:22, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng bagay sa inyong mga Panginoon. Ayon sa laman, ito yung kanilang mga Panginoon. Ang hirap nun. Ang sabi, obey in all things. Sumunod kayo sa lahat ng mga bagay. Sinasabi ba ganun hindi sa mga bagay lang na gusto mong sumunod, kundi o sa mga bagay na sa iyo walang problema, at hindi sa mga bagay na hindi ka agree, hindi ka susunod, pero sinabi sa lahat ng bagay, pleasant or unpleasant, agreeable or disagreeable, all things, dapat magpasakop sa mga boss, sa mga nasa taas natin, mga namamahala sa atin. Pero alam naman natin, mga kapatid, na hindi ibig sabihin nito ay lahat-lahat na lang ay susundin natin sa ating mga pinuno. Di ba, maliwanag naman ang prinsipyong inilatag sa atin sa Acts chapter 5:29. Sinabi doon, datapwat nagsisagot si Pedro, si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Yun yung pamantayan natin sa pagsunod. Susunod tayo sa lahat ng bagay. Mahirap man, hindi man natin gusto, susunod tayo sa lahat ng bagay. Maliban kung ito'y labag na sa Diyos, labag na sa Kanyang salita, doon tayo pwedeng hindi sumunod. Kung pinapagawa tayo ng mga kasalanan, meron tayong karapatan na huwag sumunod. Yun yung makikita natin. Kung halimbawa isang accountant ka, ang gusto ng boss mo, dayain mo yung libro ninyo para konti lang ang bayaran nyo sa tax. Kung Kristiyano ka, hindi mo gagawin yon. Sasabihin mo sa iyong boss na ang ganong gawain ay hindi mo pwedeng gawin bilang isang Kristiyano. Maninindigan ka sa bagay na yon kasi labag yon sa salita ng Diyos. Labag mismo yan sa Diyos. So ang pagpapasakop ay hanggat hindi laban sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang tanong natin, paano kung mabigat na ipinapagawa at labis na pagpapahirap na yung pinapagawa ng boss ko? Tanungin yan. Marami sa inyo, marahil ganyan ang reklamo. Yung boss ko sobra naman. Hindi ko na nga kaya, pati hindi ko trabaho, pinapagawa sa akin. Alam niyo, mahirap talaga yung ganon. Pag ang boss mo ganon, na hindi mananampalataya, mas mahirap kung mananampalataya, gano'n na ugali, talaga naman, dapat ipadisiplina sa loob ng iglesia yun. Pero ito yun, makikita natin, kung nalagay ka sa mahirap na kalalagayan at hindi mo na kayang sumunod dahil sa hirap ng trabahong ipinapagawa sa iyo, ang mainam mong gawin, maghanap ka na ng ibang trabaho mo. Dahil magkakasala ka lang habang nandiyan ka, maaari ka nang lumaban, maghimagsik, magsalita ng hindi maganda, at ikaw magkakasala sa kahuli-hulihan. Kaya mas malamang, mas mainam, kung hindi mo na kaya yung ipinapagawa sa iyo at nagkakasala ka na sa iyong puso dahil sa iyong boss na yan, humanap ka na ng ibang trabaho. Yun ang nararapat mong gawin bago ka bumagsak sa pagkakasala ng hindi pagpapasakop sa iyong amo, sa iyong boss, sa iyong Panginoon sa trabaho. Yun lang ang aking mapapayo sa inyo pag ganyan ang kalalagayan ninyo. Pero maliwanag kasi, ang hirap nating i-justify, i-twist ang sinabi dito. Mga alipin, mga manggagawa, pasakop kayo sa lahat ng bagay sa inyong mga amo. Hindi na natin pwedeng ibahin yun.
Yun ang dapat gawin nating lahat bilang mga manggagawa. Makikilala tayo sa pagrespeto sa mga nasa otoridad sa atin. Yung pangalawa, yung makikita natin yung disposisyon. Yun namang ugaling kabaligtaran. Kabaligtaran ng pagpapasakop sa lahat ng bagay. Ito naman yung pasaway, palasagot. Yan ang sinabi. At magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay at huwag maging palasagot. Ngayon, darating yun. Kapag hindi mo itinama ang iyong puso sa iyong trabaho, siyempre, lalabanan mo na yung boss mo, magiging palasagot ka na, at hindi na magiging maganda ang sitwasyon sa workplace. Yung goal natin bilang mga Kristiyano, siyempre, nagtatrabaho tayo to please our boss, yung nasa taas natin. Yun yung pangunahin doon At hindi tayo, not to answer back, hindi makipagsagutan at makipag-away sa kanila. Yun ang tinutukoy sa atin dito. Pero maliwanag, halimbawa, sinabi ni Pablo sa mga taga-Apeso, 6 hanggang 7, hindi ang paglilingkod sa paningin, ni gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kung hindi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso, naglilingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Nais natin malugod ang ating mga boss sa ating tamang pag-uugali sa trabaho, hindi para sa kanila, kung hindi para sa Panginoon. Yun kasi ang gusto ng Panginoon, kaya sinusunod natin yon para sa Panginoon. Hindi para sa ating boss. Hindi para tayo i-promote. Hindi para tayo sumipsep. Baka tayo bigyan ng aumento, increase, ganyan. O i-promote tayo. Kung hindi, yun ang nararapat. Gawin natin yun. Huwag tayo, i-please natin sa lahat ng bagay. At tayo ay, sinasabi, huwag maging palasagot. At sapagkat ginagawa natin yun para sa Panginoon. Hindi naman para sa kanila. Yung ginamit na salita dito, maging palasagot. Ang ibig sabihin nito, yung nasa fighting stance ka na sa iyong amo. Sino na dito? Hindi mo na makuwang, hindi makipagsagutan sa iyong amo. Inaaway mo na sa iyong pakikipagsagutan sa iyong amo. Kasi ang ginamit na salita rito, yung to quarrel with the boss. Ang ibig sabihin nito, ang sinabi ditong huwag maging palasagot, hindi ibig sabihin nito, tumahimik ka na lang, huwag ka na magsalita. Pag sinabi yung boss mo, yes ka na lang. Hindi ganun ang ibig sabihin. Ang sinasabi lang doon, huwag kang palasagot na palaaway. Kung hindi, maaari mo pa rin sabihin ang iyong isip, ang iyong mga opinion sa magalang, sa very respectable na paraan sa iyong boss. Yun ang ibig tukuyin dito. So, hindi ibig sabihin, sige na, tatahimik na lang ako, maski na hindi tama yung pinapagawa ng boss ko. Sa isang magalang na paraan, pwede pa rin natin sabihin ng ating isip. Ang hindi inaalaw dito, makipagsagutan ka ng katulad ng pakikipag-away na sa iyong amo. Yun yung pangalawa. Mga kapatid, maging mahinahon tayo sa ating workplace. Right? Pangatlo, ito, yung pagiging dependable natin sa lahat ng bagay. Maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sinabi, huwag mangungupit, huwag magnanakaw, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan. Alam niyo yung puso ng Kristyanismo ay yung pagiging mapagkakatiwalaan. Honest, trustworthy. Yan ang isang Kristiyano. Kaya nga isa sa bunga ng banal na Espiritu ay yung faithfulness. Matapat siya, mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Yun dapat tayong makita yun sa atin. Maging ito man ay pag-aari ng ating mga boss o ng kumpanya. Maaring pera, maaring gamit ng opisina, o yung oras na dapat para sa opisina ay ninanakaw mo sa ibang mga paraan. Yan yung mga bagay na sinasabi sa atin, huwag kang mangungupit, kundi magpakita ka ng lubos at tunay na katapatan. Tingnan ninyo ito, pakinggan niyo mabuti, lahat tayo ay naging manggagawa. At alam natin yan,
na kapag may trabahong ipinagawa sa atin at ginawa natin, sige, basta lang matapos, pero hindi mo ginawa ng maayos. Hindi ba kagagalitan ka? Natapos mo nga, hindi naman maayos. Ang daming reklamo. Isa yan sa mga bagay masasabi natin, hindi mo ginawa ng, hindi ka nagpakita ng lubos at tunay na katapatan. Maaari mong gawing maayos. Pero dahil gusto mo lang matapos, basta tapos. Hindi mo ginawa ng tama. Isa yan sa mga bagay na masasabi natin na hindi nagpapakita ng lubos at tunay na katapatan. Alam niyo yung kaso ni Onesimus, nabanggit ko na kanina. Isang alipin ni Philemon. Ano nangyari sa kanya? May kinupit siya kay Philemon Itinakbo niya, nag-run away siya bilang slave at meron siyang tinangay na pag-aari ni Philemon. Mabuti na lang sa biyaya ng Panginoon, naligtas si Onesimus dahil sa ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa Roma. At dahil doon, na-convict siya sa kanyang ginawang kasalanan laban sa kanyang among si Philemon. Kaya sabi ni Pablo, bumalik ka doon sa iyong amo kay Philemon. Ako mismo makikiusap na tanggapin kanya ngayon bilang kapatid. Yun yung makikita natin Bumagsak si Onesimo, bagamat hindi pa siya mananampalataya sa pangungupit, sa pagnanakaw ng pag-aari ng kanyang among si Philemon. Yun yung Pero nung naging Kristiyano siya, alam niyang mali yun, kaya kinakailangan siyang bumalik to rectify yung kanyang kasalanan na iyon. Alam niyo, sa isang sumulat, sinabi dito, yung faithfulness or fidelity is simply daring to be true in small things as well as great. Yung pagiging matapat, pagiging mapagkakatiwalaan, yung kagustuhan, maliit man o malaking bagay, ay maipapakita mong mapagkakatiwalaan ka. Alam niyo, si Joseph ay isang halimbawa ng isang mapagkakatiwalaan. Alam mo naman natin, ang naging boss ni Joseph una sa kulungan ay si Potiphar, isang tauhan ni Paraon na mayroong kapamahalaan doon sa jail, doon sa kulungan. Ang pangalawa naman ay makikita natin na si Joseph ay nasa ilalim din mismo ni Paraon. Siya ay isang lingkod ni Paraon. Kaya kung mababasa natin, ganito yung magandang halimbawa ni Joseph doon sa Genesis 39:4, at sinabi, kaya't nakatanggap si Jose ng biyaya sa paningin niya kay Potiphar at ginawa niyang kanyang katulong. Ipinamahala niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat ng niyang pag-aari at inilagay sa kanyang pangangasiwa. Ang bigat, diba? Ganoon nagtiwala si Potiphar kay Joseph sapagkat nakita niya sa pagkatao ni Joseph, trustworthy, mapagkakatiwalaan. Maski ibigay ko sa kanya ang lahat ng kayamanan ko, papangasiwaan niya, mapagkakatiwalaan ko siya. Pangalawa, makikita natin sa Genesis 41 and 41. At sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Hindi niya kaano-ano. Isa nga itong Israelita, pero naging kanang kamay, naging pangalawa sa pinakamakapangyarihan. Bakit? Dahil nagtiwala si Paraon dito kay Jose. Isang matapat, mapagkakatiwalaang tao, maski na alam niyang ibigay niya ang kapangyarihan, hindi siya nito magkukodeta laban sa kanya. Alam niyang mapagkakatiwalaan si Jose. Kaya mga kapatid, sana bilang mananampalataya, meron tayong ganong patotoo pagdating sa ating pagtatrabaho. Dapat nating siguraduhin na tayo yung makapagkakatiwalaan, maliit o malaking bagay. Ano man ito, siguraduhin natin na hindi tayo lalabag sa 8 utos, thou shall not steal. Maliwanag yon. Dapat sikapin natin yan. Ngayon, nagawa mo ng magupit Nagawa mo ng sumuway sa iyong boss. Hindi pa huli ang lahat, katulad ni Onesimus. Kung ikaw ngayon ay nagsasabing Kristiyano, tigilan mo na yan. Ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon at gawin ang iyong tama sa loob ng iyong trabaho, sa iyong
workplace. Yun ang inaasahan sa isang mananampalataya na naglilingkod sa kanyang Panginoon. Kaya nga, napakahalaga ng concluding reason dito sa verse 10. Upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Higit sa lahat ang isinasaalang natin bilang manggagawang Kristiyano ay ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sapagkat pag hindi naging tama, naging hindi mahusay ang patutuo natin bilang mga manggagawa, anong tatamaan? Ang ebanghelyo ng ating Panginoon, tagapagligtas. Napakahalaga na yun. As Christian worker, we are first and foremost witnesses of the gospel of salvation. The gospel is at stake. How you conduct yourself in your workplace will tell the people around us, will tell our boss about the gospel that you claim to hold and believe. So kailangan maging matapat tayo sa bagay na yan. Ngayon, gusto kong tignan, Pastor, parang ang hirap ng naisip paggawa dito ni Pablo sa mga alipin, sa mga manggagawa. Nagbigay naman si Pablo sa Colossians 3:23-24, yung motibo ng Kristiyano sa kanyang pagtatrabaho para hindi mabigat, gaano man kahirap. Ang sinabi niya sa Colossus, buksan niyo sa Colossus 3:23-24, ganito po ang sinasabi, ano man inyong ginagawa, ito'y para sa mga alipin, sa mga manggagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Ito yung Christian work ethic. Ang bawat empleyadong Kristiyano, gawin niya ng buong puso ang kanyang trabaho. Yun ang sinabi sa atin. Ano man inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso. Sinabi nyo sa Ephesians 6:6, from the heart, mula sa puso, kayo ay maging mga manggagawa. Ibig sabihin, ang dahilan natin, ba't tayo nagtatrabaho? Hindi ito para sa pera, hindi para sa prestige, hindi para sa promotion. Ito'y ginagawa natin para sa Panginoon. Yun yung makikita natin. Maliwanag yung utos, whatever you do. Ibig sabihin, no little or big work. Ang ibig sabihin, yung uri ng iyong pagtatrabaho ang binibilang dito. Huwag mo sabihin, ang liit naman ng ginagawa ko. O laki masyado ng ginagawa ko. Ang usapin dito, yung puso mo, yun ang binibilang sa iyong pagtatrabaho. Kaya tayo magtrabaho mula sa puso o ng buong puso, yun ang makikita natin. Sapagkat alam natin, mahirap magtrabaho. Wala naman madali, lalo na kung may boss ka at hindi mananampalataya. Boring, unenjoyable, full of pressure. As much as possible, get out. Yun ang attitude natin. Pero sinabi ni Pablo, baligtarin ninyo. Ano man ang inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso. Maaari nating gawin yon. Sa lumang tipan, sinabi alam nyo sa Ecclesiastes 9:10, alam nyo si Haring Solomon, nang sinulat niya ito ay matanda na siya. At ang obserbasyon niya sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Sinabi niya sa Ecclesiastes 9:10, anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng buong kalakasan at buong puso, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman at karunungan man sa sayol na iyong patutunguhan. Habang buhay ka, kung ikaw ay magtatrabaho, gawin mo ng buong puso mo. Yun ang dapat makasiyahan mo. Kung may trabaho ka, gawin mo mula sa puso. Gano'n man kahirap, magtiyaga ka. Yun ang gusto niya doon na sabihin sa Ecclesiastes 9:10. Sapagkat, pag pumunta na tayo sa hukay, hindi na natin pwedeng gawing mula sa puso ang trabaho dahil wala na tayong trabaho doon. Unless ikaw ay isang bulto. Hindi wala sa bulto. Biro lang. Baka kayo inaantok na Ngayon, dito, nagbigay din si Apostol Pablo dito, bakit mo kayang gawin bilang mananampalataya na gawin ang anumang bagay mula sa puso? Ang una niyang sinabi, sapagkat ang inyong paglilingkod sa tao
ay paglilingkod mismo sa Diyos. As to the Lord and not unto men. Alam niyo, walang pagtatrabaho na hindi mo may enjoy kapag alam mo na yung approval ng Panginoon ay nasa iyo. Ano man kahirap eh. Ang Diyos ang naglagay sa iyo at siya ang nag-a-approve, tumitingin sa iyo. Siya ang magsasabi sa iyo, well done, good and faithful servant. At yung pinaka-willing na paglilingkod sa trabaho sa tao ay yung mga taong gustong lugurin ng Panginoon. Bakit ka nagtatrabaho? Hindi yan para sa iyong sarili lang bilang Kristiyano. Kasi gusto mong lugurin ng Panginoon sa iyong buhay. Nagtatrabaho ka to give glory to God. And if that is your goal in your workplace, and then, pwede mong gawin mula sa puso ang trabaho mo, gaano man ito kahirap. And of course, ang pagtatrabaho ay pinopromote mo ang cause ng Panginoon at ng kanyang ebanghelyo. Kaya, no matter how difficult yung trabaho, you can still work from the heart. Isang Puritan na nagsabi, whatsoever our callings be, ang callings doon, yung trabaho mo, we serve the Lord Jesus Christ in them. Yung trabaho mo, pinaglilingkuran mo ang Panginoon sa trabaho mong yan. Kaya pwede mong gawin mula sa puso. Gano'n man kahirap, sapagkat ang trabahong yan ay tinatrabaho mo sa Panginoong Hesukristo. Sinabi din ng isang Puritan, oh, let every Christian walk with God when he works at his calling. O ito, lumakad ang isang Kristiyano kasama ang Diyos habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang calling, sa kanyang bukasyon. Sabi, act in his occupation with an eye to God. Act as under the eye of God. Palagi mong isipin yun sa trabaho mo. Ang Diyos ang nakatingin sa iyo. Siya ang nagmamasid sa iyo. Siya yung nagsasabi sa iyo kung tama ba o hindi ang ginagawa mo sa trabaho mo. He knows everything you do. Sapagkat wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Palagi mong tingnan yun. Kaya pwede mong gawin sa puso, gano'n man kahirap, ang iyong trabaho, sapagkat alam mo ang Panginoon ang nakatingin sa iyo. And then, sinabi din ni Pablo ang isang motibo kung bakit pwede natin gawin mula sa puso. Gano'n man kahirap ang trabaho natin. Sapagkat sinabi niya, knowing that from the Lord you shall receive the reward of the inheritance. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Alam naman natin yung kumisa ng sanin, ng discouragement natin sa workplace, dahil hindi binibigay yung para sa atin Kulang, ika nga. Yung commendation, yung pagpuri, yung pag-recognize ng mga ginagawa natin, hindi binibigay ng tama ng mga nasa itaas. Pero sa Panginoon, meron kang siguradong mana. Meron kang gantimpala na siguradong tatanggapin mo. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. Hindi lingid sa Panginoon ang mga munti mong pagpapagal sa iyong trabaho sa harapan ng mga pinuno na unreasonable, ngunit makikita mo na hindi man gantihan ang iyong mga ginagawa. Ang ultimate reward ng isang mananampalataya ay hindi sa tao kung hindi sa ating Diyos. Meron tayong mana na hindi mawawala sa Panginoon. Tayo hindi nagtatrabaho para sa mga material na bagay. Kailangan natin yon. Pero ultimately, sa lahat ng ating ginagawa, nakatingin tayo sa walang hanggang gantimpala. Ang langit, ang buhay na walang hanggan, ang bagong langit at lupa na doon tayo patungo. Kung hindi man nakikita ng mga tao ngayon, kapatid, reklamo ka na talaga, di ba? Nakikita ng Panginoon. Yung gantimpala mo mula sa Kanya. Hindi man yan ibigay ng tao. Ang Panginoon hindi mabibigo ng pagbigay ng Kanyang gantimpala. Ang pwedeng ibigay ng mga boss natin,
yung mga nasa taas natin, pansamantala, maski ma-promote ka, madagdagan yung sweldo mo, mawawala din yun eh. Pero yung gantimpalang ibibigay ng Panginoon, walang hanggan. Hindi mawawala yan magpakailanman. Kaya yun dapat ang greatest motivation natin kung bakit kailangan tayo magtrabaho ng may pagtsatsaga mula sa puso, ng may katapatan, ng merong kasiyahan, sa kabila ng mahirap na pagtatrabaho. Kasi meron tayong higit na gantimpala mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dito ipinakikita ni Apostol Pablo sa sulat na ito. We belong to the Church of Christ. Tayo ay bahagi ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. At tayo ay mga sambahayan na nasa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Maging matandang lalaki, matandang babae, batang lalaki, o mga alipin sa loob ng tahanan, o mga manggagawa na nasa loob ng Iglesia. Ito yung sinasabi sa atin, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Ito yung hinihingi sa atin eh. Kung tinatanong natin, paano ko mamumuhay ayon sa salita ng Diyos? Paano ko ipapamumuhay yung doktrinang Scripture alone? There is no other way but to obey and abide by the Word of God. No matter how difficult it is, ito yung kailangan nating gawin to live biblically and here in the workplace. So am I talking to you now, kapatid? Ito yung sinasabi sa atin, maging distinct, maging kakaiba, makikilala tayo sa ating mga workplace. It is so sad that there are Christians na mga naging sanhi ng katisuran ng mga hindi mananampalataya sa kanilang workplace. I hope you don't desire that. Sana hindi yun ang gusto mo. Nais mong lugurin ng Panginoon sa iyong trabaho. Gano man ito, kahirap. Kaya ang tanong ko sa iyo sa umagang ito, kapatid kong isang manggagawa, kumusta ang iyong trabaho? Ini-enjoy mo ba? Ikaw ba ay merong kamalayan bilang isang Kristiyano? Napakahalaga ng patutuo mo sa iyong pagtatrabaho. Alalahanin nating lahat, mga kapatid, we are not Christians only on the Lord's Day or Sunday. Kasi minsan ganun tayo. Ang banal ko pag Sunday. The rest of the week, may sungay ako eh. Kasama yung workplace ko. Ganun ako eh. Kung sumagot sa mga boss ko at sa mga kapwa ko empleyado, ganun ang attitude ko, palaaway, ganun lahat. Palasagot at nangungupit pa. Huwag naman sana, no? Yun ang makikita natin, ano? Hindi tayo po Kristiyano lang every Lord's Day or Sunday. We are Christians all the day of the week. And including Monday to Friday in our workplace, it does not change. We are Christians 5 or 6 days in our workplace. Kaya ngayon, mag-reflect tayo. Examine ourselves as workers, as those who are under authority. Kailangan mag-reform tayo ng attitude natin sa ating mga trabaho. Ito ang kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo para sa lahat sa atin. Living biblically. So mag-strive tayo, magsipag tayo, manalangin tayo na mamuhay ayon sa Biblia sa lahat ng larangan na tinalakay dito ni Apostol Pablo para kay Tito na ituro sa mga membro ng iglesia. Sinabi ko na sa inyo, kapag ang mga pamilya sa loob ng iglesia ay malakas dahil ipinamumuhay nila ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, ang iglesia din ay magiging malakas. If we have weak families in the church, we will have a weak church. Kaya napakahalagang tungkulin nating mga magulang na maging matatag tayo sa ating mga pamilya, sa kanilang pamumuhay, lalo na sa mga Kristiyano nating mga anak, na sila ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, mananawagan muli ako sa inyo, maging bata man o matanda, marahil, sabi ng mga wala pang trabaho, wala naman akong trabaho eh. Anong kinalaman ng mensaheng yan sa akin ngayon? Ang una kong sasabihin sa iyo, hindi ka naman pwedeng
tumanda hanggang mamatay nang hindi nagtatrabaho. One way or the other, magtatrabaho ka dapat. Sapagkat kasalanan ng isang katamaran na hindi nagtatrabaho, kasalanan yan, maliwanag yan sa Biblia. Ngayon, kakausapin kita. Kailangan mo maging bahagi ng sambahayan ng Panginoon. Kailangan mo maging bahagi ng iglesia ng Panginoon. At upang sama-samang mamuhay ayon sa Biblia, ano man yung antas mo, older, younger, worker, maging bahagi ka ng sambahayan ng Panginoon sa iglesia. At sama-sama tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. And you can only do that kung ngayon, magsisisi ka at sasampalataya sa Panginoon. Huwag ka nang magtuloy na parang, kontento lang ako mag-attend ng church every Sunday, but I do not belong to the family of God. You need to consider seriously. Kailangan mo ng mga kasamang lalakad sa buhay na ito, na mamuhay ayon sa Biblia, kasama ng kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia. Sana i-consider mo yan. Kung di ka mananampalataya, kailangan mo magsisi, lumapit sa Panginoong Hesus, ika'y bigyan niya ng kaligtasan, at ika'y maglayon, maging bahagi ng kanyang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, isang praktikal na talakayin ang tinapos namin dito sa bahagi ng sulat ni Pablo kay Tito, ang pamumuhay ayon sa iyong salita, at nakita namin napakahalaga na sa bawat isa sa amin nakabahagi ng iglesia, kami mamuhay ayon sa iyong salita. Muli, inihingi po namin ang iyong kapatawaran sapagkat alam namin hindi kami naging tapat. Madalas kami bagsak at hindi namumuhay sa iyong salita. Nawa ito yung pasimula na sikapin naming mamuhay ayon sa iyong salita. Ano man ang antas, ano man ang kalalagayan namin sa iglesia at sa pamilya, mamuhay kami ayon sa iyong salita. At ngayon, sa napag-aralan namin, sa aming buhay sa workplace, naway turuan mo kami, gaano man kahirap, mamuhay ayon sa iyong salita sapagkat ito ang nararapat sa mga mananampalataya. Kung meron kami dito ngayon, mga kaibigan, maging bata man o matanda, makita nila napakahalagang makasama ng mga taong sumasampalataya sa iyo, namumuhay ayon sa iyong salita. At ito'y udyukin mo ang kanilang mga puso na sila'y magsisi, lumapit sa Panginoon para sa kanilang sariling kaligtasan at lumakad kasama ng kapwa mananampalataya. Ito po'y dalangin namin sa iyo ngayon, nang may buong pagsusumamo sa ngalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen.